Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na kumanta na. Nako. Ayan, Bryce Hernandez na corner na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Ayan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin itong post. May post po dito sa social media at sabi po dito, see the difference between former President Duterte at President Bongbong Marcos Jr. Si dating Pangulong Duterte created Executive Number 43 or the Presidential Anti-Corruption Commission, PACC, noong October 4, 2017. Ayan, kasimula po ng kanilang administrasyon, nagtatag agad ng Anti-Corruption Commission or Presidential Anti-Corruption Commission si former President Duterte, no? At ito naman po ang pagkakaiba ni President Bongbong Marcos Jr. Okay, abolish, okay. Ito po yung kanyang inabolish. Executive number 1, kauupo pa lang nito mga kababayan. Ito agad ang ginawa. Executive number 1, ni President Bongbong Marcos Jr., Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Inabolish niya agad o binuwag niya agad yung itinatag na Anti-Corruption Commission ni President ni former President Duterte. So, may balak, may plano po, 'di ba? May plano po talaga. Ito po talaga ang plano. Wag nating wag tayong lumayo dito sa kanilang ginawa, 'di ba? Kaya nagkaletsi-letsi po at nagkaroon ng mga korupsyon, kaliwat ka ng korupsyon ang ating gobyerno dahil po may plano po sila, no? Hindi po ito aksidente lang, no? This is being planned. From the very beginning mga kababayan. Kasi kung hindi po nila plano, no, na maging ganito ang ating bansa, na magkaroon ng kaliwat ka ng korupsyon, sana hindi po nila inabolish yung Anti-Corruption Commission na itinatag po ni former President Duterte. Di ba? So, planado talaga mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Ito naman pong si Renato Reyes, no? Bayan Secretary General. Ayan, kahit sabi niya po dito, gusto ko lang i-share to mga kababayan kasi mukhang may ano rin to, may tama, no? May tama or tinamaan din ang hinayutak na ito. Kahit magnanakaw si President Marcos, hindi kami magrarally at mananawagan ng Marcos resign. Dahil kapag nangyari yon, si VP Sara Duterte ang uupong presidente. Wala kaming maibigay na magandang solusyon kung di sabay na pabagsakin si Pres Marcos at VP Sara at iluklok sa pagkapangulo si Speaker Tito Soto. Sa ganon, buong bansa mula pare hulo hanggang hulo, ngit bulaga. Nako po, ito palang plano ng bayan. Hoy, gising, di ba? Kahit daw magnanakaw, yan, umamin na sila na magnanakaw talaga si Pres Marcos. Sabi dito, kahit magnanakaw si President Marcos, hindi daw sila magrarally. Di wag kayong magrally, di ba? Isa lang ang ibig sabihin yan, di ba? Wala kayong mga prinsipyo para, di ba? Pabayan-bayan kayo tapos wala kayong prinsipyo. Eto na nga, nagnanakaw na sa kaban ng bayan. Ayaw nyo pang patalsikin. No? Sino ba ang dapat ninyong patalsikin? Si VP Sara. Ganun ba? Renato Reyes. Wala sa hulog yung mga pagdadahilan. No? Yung mga prinsipyo ninyo. Hindi sila para sa bayan actually. No? Kaya wag na po kayong magpauto dito po kay Renato Reyes mga kababayan. Okay? Alright, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong sigadon. Nako, ito may pasaring po sigadon dito po kay Representative Kiko Barsaga.
Sabi po dito ni Gadon, I just wish Kiko to become more matured to avoid being a laughing stock in the House of Representatives and to avoid being ridiculed. Ano ba to? Ridiculed. Yan. Okay. Sinagot po siya ni Representative Kiko Barsaga. Sabi po dito, you couldn't prevent you couldn't prevent Marcos from becoming the biggest laughing stock in the country. Why should I listen? Why should I listen to your advice? Oo nga eh. No, hindi mo nga kayang ganunin si President Bongbong Marcos Jr. na ay pinagtatawanan din ng buong bansa dahil sa kanyang mga ginagawa. Yung mo muna, yung boss mo muna Gadon, no? Wag kang masyadong sip-sip, okay? Bago mo si Representative Kiko Barsaga sabihan ng ganyan na laughing stock. No? Si President Bongbong Marcos Jr. muna kasi nagiging mukhang circus na nga ang ating gobyerno dahil sa pamumuno niya. Di ba? Bakit hindi mo yan sabihin sa presidente? Gadon. Di ba? Wag kang, yung ni Gadon? Yung lagi niyang sinasabi. Bobo si Gadon. Anyway, eto pa, last po natin pag-uusapan mga kaubayan. Senator Aimee Batod, binisto papel ng kalihim, DBM pangandaman, kaladkad sa flood control scam. Dinikdik ng mga senador ang Department of Budget and Management, DBM, dahil sa pagpopondo ng bilyong-bilyong pisong flood control projects mula ang program funds ng General Appropriation Act. Baka makalusot pa. Sabi nga ni Senator Dante Marcoleta, this is an organized crime, no? Itong flood control, itong budget na ito. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na nakakatanggap at nagpaplano ng budget, meron po 'yan. Hindi po kayo makakalusot. Okay? Imposible naman, di ba? Yung nagmamanage ng budget ay walang alam diyan. Di ba? Yung nag-i-implement lang ang may alam sa mga insertion na yan. Yung mga mambabatas lang ang may alam sa mga insertion yan. Hindi. Di ba? Yung mga mambabatas lang ang may alam dyan sa flood control na yan? Hindi. Nanggagaling yan sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang nilalang ng gobyerno. Yeah? At kasama na nga dyan ang Department of Budget and Management. Imposibleng walang alam ito. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto na. Pasadaan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Person of interest. Kung may mangyari sa'yo. Ang pwede lang naman pong gumawa sa akin dito, sila Engineer Bryce. Sila Engineer Bryce at sila Engineer JP. Engineer Bryce, Sir Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito? Topic natin ngayon, kasalukuyan ngayong oras na ito ay naghi-hearing po ng Blue Ribbon Committee sa Senado patungkol pa rin dito kay Bryce Hernandez, itong mga contractors na sangkot dito sa flood control projects. Itong si Senator De La Rosa ay question harap-harapan itong si Hernandez, okay? Sa pagkasangkot dito kay Senator Joel Villanueva. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan kasi matindi po yung panat ni Senator Bato de la Rosa bakit nasangkot itong si Joel Villanueva. Okay? Pang-apat nating pag-usapan ay itong face-to-face nagkita na itong si Senator Jinggoy Estrada at itong si Bryce Hernandez pagkatapos ng inamin nagmamayabang itong si Bryce Hernandez doon sa House of Representatives na hindi raw safe itong si Senator Jinggoy Estrada. Eto, naghaharap na sila. Mamaya atin pong panoorin ang mainit na palitan ng salita nitong si Senator Jinggoy at itong si Bryce Hernandez. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito YouTube, ready? Flowing magsalita. Sinasabi mo lahat, normal na normal, natural na natural. Ngayon napansin ko parang may apprehension ka na, parang takot ka.
Meron bang nananakot sa'yo? Meron ba ka bang kinatakutan? Before you answer, I'd like Ay, to clarify, no? May kasama kang lawyer, right? Yes po, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Tanungin ko lang ito si Ms. Santos. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Yes, Your Honor. Kasi po sa bahay ko po, marami pong umiikot na mga sasakyan. Tapos ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po isakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. Eh, May suspect ka ba? May suspect ka ba in particular kung sino itong mga tao na kinatakutan mo? ah, Para alam ng committee na ito. Kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sino ang pwede. Nandyan rin pala si Tito Soto, mga kaubayan, no? Yung Senate President nandyan, umattend po sa Blue Ribbon Committee hearing. Ba? Si Senator Chis Escudero nung Senate President, parang hindi ko naman nakitang uma-attend yun ng mga committee hearing. No, bakit ngayon si Soto nandyan, mga kaubayan? Diba? Baka hands-on, no? Hands-on po si Soto ngayon. Posible magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Sino? Engineer Bryce. Ha? Sila Engineer Bryce at sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito, si Santos? Wala po, hindi ko po iniisip yun. Babalikan kita. Ms. Santos, may sinabi ka nga dito sa iyong affidavit, paragraph 18. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Bibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. Wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo, at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. May Tama, correct? tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon, may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Kaya ulit nga, for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza, at dun sa isa pa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa'yo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuoang 97 million ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million or sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay D. Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa namin kasama pa. Total of 100. Yes, O 100 of the 90, binawasan na yan 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito. Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ako. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa... Kaya damay na si Joel at si Estrada. Kasali raw sa proponent. Sige nga. kanila? Anong... Sinasabi po sa akin mismo ni Boss. For example nga po,
may ibang... Personal knowledge mo, galing kay boss mo. Yes po. Yan ang hirap. Hearsay ang dating eh. Hearsay na binibigyan raw itong si Estrada at itong si Sir Joel Villanueva. Yan tayo sabit eh. Yung hearsay, tapos wala kang katibayan dyan, patay tayo dyan. Sinasabi niya po sa... So yan ang personal knowledge mo. Sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo. Opo, Your Honor. General Alcantara. Wala siya alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor, na binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GA, nag-implement lang po kami. So mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian, after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra ang dami, billion-billion yung dyan sa district engineering office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba, kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na merong iba? True ano po, sa mga text message, wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino. Anong staff po ni Boss Henry, tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, dun po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Ito, alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. Wala kayong alam Senator pagdating. De La Rosa, Yes, sir. Sir Walan. Whether program or unprogram, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sa GA yun. No, not in your list. Sa GA mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdadalan yung items, kundi from GA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GA. Whether program or unprogram, naka-indicate doon. Yan, binibigyan ka ng kopya ng GA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023, eksakto po, yun po We yung... will examine that. Yes po, yun, eksakto po, yun po yung mga binanggit naming project na listahan ng 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GA, yun lang po ang pinibibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so on and so forth po. So hindi mo alam kung ito'y program or unprogram funds Yes, ang sir. i-implement ninyo. Mr. Chair? With the permission Paano? of Senator De La Yes, sir. With the permission of Senator Bato, mabilis lang po, ano? Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 800. Yan ha. Patuloy tayo sa next video natin. Ito. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. You confirm? Ito naman yung kay Estrada at ni Bryce Hernandez. Itong paghaharap nila pagkatapos na pinagbibintangan ni Bryce itong si Senator Jinggoy at si Senator Joel. Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo kung dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Bryce, ha? Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi Maraming inconsistency itong si Bryce. So, duda ko rito,
sinangkot lang nila itong si Senator Joel at si Senator Estrada. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan kay Bryce Hernandez? Kanino kayang pakawala ito? Si Bryce Hernandez, hindi consistent yung ano niya mga statement, no? Minsan, hindi lang minsan kasi sinasabi rin ng boss niya, no? Even his own boss, mga kababayan, yung sarili niyang boss, siya po ay nilalaglag. Kung totoo man pong itong sinasabi niya, nilalaglag po siya. Pero mukhang hindi totoo kasi mas marami po ang nagsasabi o nagpapatunay na nagsisinungaling itong si Bryce, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.